Hi, this is Spoken Word Poetry at ang title ng ating tula ay Job. And it goes like this. Alam mo ba, ito ang unang libro tungkol sa karunungan. Dahil dito madami tayong matututunan. Sa buhay ni Job na pinakamayaman, galing sa lupain ng Uz sa may bandang silangan. Atin nang simulan ang pakikipagsapalaran. Kapitulo 1, versikulo 3. Kayamanan ni Job higit pa sa milyones. Sandamakmak na baka, tupa, kamelyo, kabayo, palasyo. Laging may party ang mga tao. Oo, alam ko, iniisip mo. Sana siya na lang ang tatay ko. Versikulo 6, hindi ito chismis. Mga messengers ni Lord, nagtipon-tipon sa itaas. Kasama na dito si Satanas. Sabi ni Lord, kita mo si Job? Kung magpuri ay nakagila-gilalas at ang kabutihan niya ay walang kakupas-kupas. Sabi ni Satan, ganito kasi yan, number 1, grabe mo alagaan. Lahat ng kayamanan, binigay mo na lahat, pati ari-arian. Subukan mo kayang tanggalin yan para magkaalaman. Sabi ni Lord, sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Basta si Job, huwag mong gagalawin. Ito na nga ang nangyari. Sunod-sunod na pagsubok, matitindi. Mga tauhan ni Job dumating nagmamadali. Iba-iba ang sinasabi. Unang tauhan, Job, sinugod tayo ng mga sabayan. Lahat ng baka at danki ubos. Ikalawang tauhan, Job, may tumamang kidlat. Lahat ng tupa ubos. Ikatlong tauhan, Job, sinugod tayo ng mga Chaldean. Lahat ng camel ubos. At ikaapat na tauhan, Job, may malakas na hangin. Humampas sa bahay. Lahat ng tao patay. Lahat ng anak mo wala ng buhay. Hindi ka na nakapagbabay. Tumayo si Job. Damit ay pinunit. Buhok sa ulo ay inahit. At pagsamba sa Diyos ang binanggit. Sabi ni Job, hubad akong pinanganak. Hubad ding sa lupa ay babagsak. Diyos ang nagbigay. Diyos din ang papatay. Purihin siya ng walang humpay. Sabi ni Lord kay Satan, si Job wala pa rin kasalanan. Kahit pinahirapan siya nang wala namang dahilan. Sabi ni Satan, subukan mo kayang saktan. Isusumpa ka niyan, harap-harapan. Sabi ni Lord, sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Basta si Job, huwag mong papatayin. Binigyan si Job ng sakit na nakakadiri. Maraming sugat, madadami at matitindi. Mula ulo hanggang paa, kumakati. At asawa pa mismo ang nagsabi, isumpa mo na ang Diyos at sana buhay mo ay matapos. Sabi ni Job, hindi mo naiintindihan. Si Lord nagpo-provide yan. Hindi lang mga gandang bagay ang dapat makamtan, pati paghihirap dapat panghawakan. At si Job, wala pa ring kasalanan. Eto na, dumating na mga tropa. Sa iba-ibang lugar pa nagmula at 3 sila. Si Eliphaz, Bildad, Zophar, coming from a land that is far. At nagsimula na nga ang diskusyonan. Maraming pasiklaban ng katalinuhan at mga paratang kay Job na wala namang katotohanan. Mula Kapitulo 3 hanggang 31, pag inisa-isa ko, masakit na sa ulo. Puro reklamo. Sabi nila, Job, aminin mo, kaya ka nagkakaganito dahil may kasalanan kang tinatago. Mga kaibigan na dapat mag-comfort. Pero pagkatao ni Job, lalong na-distort. Sabi nila, si Lord, perpekto yan. Kaya ka nagkakaganyan dahil may taglay kang kasalanan. Si Job paulit-ulit na sinasabi, kung pwede ko lang iharap ang aking sarili, sa Diyos gusto kong ipaintindi na hindi sapat ang aking pagkakamali para sa parusang napakadami. Anong nagawa ko? Bakit ganito? It hurts, you know. Huling banat galing kay Elihu. Siya ang pinakabata, that's true. Hindi na raw siya makapagpigil, kaya nagsalita siya ng nanggigigil. Ang talino niya ay pinagyabang, pero para sa Lord, isa siyang mangmang. Kapitulo 37, dito na natapos ang kanyang mensahe. At Kapitulo 38, mula sa isang malakas na bagyo, nagsalita ang Diyos ng ganito. Sino ka para pagdudahan ng mga plano ko? Nasaan ka nung create ko ang mundo? Alam mo ba kung saan nanggagaling ang hangin at kaya mo bang talian ang mga bituin? Ang uwak at leon, sino ang nagpapakain? Usapang kahayupan. May binanggit na hayop na hindi pa natin nasilayan. Sabi ni Lord, isa siyang Leviathan.
maladragon kung titignan, at matigas pa sa bakal ang pangangatawan. Sa bunganga niya, apoy ang lalabas dyan at tostado ka pag bago maging hapunan. Sabi ni Lord, Job, kaya mo ba yung hawakan, talian o alagaan? Hindi mo kaya yan. Pero si Lord, kayang-kaya yan. Kapitulo 42 at dito na nga magtatapos. Sabi ni Job, Lord, hindi sapat ang aking kaalaman para karunungan mo ay maintindihan. Hindi kita dapat pagdudahan dahil ikaw ang pinakamakapangyarihan. Sabi ni Lord, kay Eliphaz na taga-Timan, galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, kaya mag-offer kayo para hindi maparusahan. Si Job magpe-pray, aking pakikinggan. At si Job nga ay gumaling, dobleng kayamanan ang dumating. Nagkaanak pa siya ng 10 at nabuhay pa ng 140. Minsan ang buhay natin parang ganyan. Hindi mo maintindihan. May mga problema nagdadatingan. Pwedeng testing lang yan. Sa ngayon, hindi mo man malaman. Ilapit mo sa Diyos na makapangyarihan at magkakaroon din yan ng kasagutan. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang ating spoken word poetry entitled Job, please like, share, and subscribe. God bless you.